electronic parking brake. Halos lahat po ng lumalabas na brand new sasakyan ngayon ay ganito na po ang naka-install. Ito po ay halos kaparehas din naman noong traditional na handbrake na ang pinagagana lang ay yung brake sa likod. Pero yung traditional na handbrake po ay dihatak. Meron po itong nakakabit na kable na nakakonect naman doon sa preno sa likuran. Ang EPB naman po ay wala nang hinahatak. Pinipindot na lang or kiniklik. Ano ba itong mga advantages ng electronic parking brake? Mas simple po kasi itong gamitin. Wala na kayong hihilahin. Hindi nyo kailangan na mag-exert ng effort. Katulad na lang po last month, napilay po ako sa pagmamountain bike. Hindi ko masyadong magamit tong kanang braso ko. Kaya yung paghila ng traditional na handbrake ay naging challenge pa para sa akin. So kung naka-EPB po sana ako ay walang problem. Pipindutin lang or i-click. Ang pangalawang advantage po nito ay mas malinis at mas maluwag na rin po ang itsura ng center console kasi wala na kayong makikitang ihilahin na handbrake. Ang isa pa pong advantage nito ay para doon sa mga madalas makalimot na mag-handbrake after na mag-park kasi pagka ganito po naka-install sa sasakyan nyo, malimutan nyo man itong pindutin ay automatic po itong mag-i-engage once na bumaba na kayo ng sasakyan. Ang kagandahan din po dito sa EPB ay nai-integrate siya sa automatic braking system na kung halimbawa bigla na lang may tumawid or merong obstruction sa harapan na hindi nyo napansin, basta nakita ng sensor yan ay automatic na magpepreno ang sasakyan nyo. Tapos nai-integrate din po ito sa Hill Start Assist. Ito naman po yung safety feature na halimbawa umaahon kayo sa matarik na kalsada pagkatapos kinailangan yung huminto. Hindi kayo mahihirapang umabante at hindi kayo mag-aalala na baka mabunggo nyo yung nasa likod kasi automatic po itong mag-i-engage sa mga kalsadang paahon every time nahihinto kayo. Tapos pag abante nyo, mag-disengage din ito automatically. Kaya lang guys, kahit na marami itong advantages, meron din po itong mga disadvantages. Ang number one na disadvantage po kasi nito ay nagiging mas mahal ang isang sasakyan dahil sa ganitong setup. Kasi guys, mas komplikado po ang setup nito. Hindi siya katulad nung traditional na handbrake na meron lang panghila pagkatapos may nakakabit na kable na nakakonect naman sa preno sa likod. Samantalang itong EPB, mayroong mga electric motor or yung iba naman ay may actuator na nangangailangan ng kuryente at ng sensors. Tapos nakakonekta rin po ito sa ECU. Kaya ang isa rin disadvantage nito ay hindi ito ganon kasimpleng i-repair. Kapag ito po ay nasira, malamang nadalhin nyo po ito sa kasa or sa specialist. Unlike sa traditional na handbrake, na karaniwan ang nasisira lang ay yung kable, napuputol or nai-stop. At sa totoo lang ay bihirang-bihira po yun mangyari.